Yan, kamusta ang ating tanim na ampalaya? Palago ng palago, oh. Pwede na akong maggisa ng ampalaya sa sardinas. At yung kangkong, pwede ko siyang kuhanan. Sasama natin dun sa matitirang kangkong na ginawa kong ginisang bagong ala chowking at yung nilagang kangkong. At kaysa pumasayang yung ating kangkong, mga kapudi, ayan. Hinimay ko po siya. Binanlawan ko siya ng binanlawan pagkababad ko sa tubig na may asin at ito. Mayroon na naman po tayong karni ng pata ng baboy. Pinabili ko kay nanay kasi mas mainam po siya dahil more on collagen. Ayan, maluluto na, inadobo ko. At isasama natin dyan yung kangkong. So pinakulo ko muna yung ating pata ng isang kulo. At pagkatapos, sa kay ilaw medyo madilim, ay iginisa ko po siya sa sibuyas bawang. Yun, umiwanag. Ngayon, nilagyan ko siya ng toyo at suka pagkagisa. So, hindi ko siya hinahalo. Biling lang ako ng biling. Yan. Kasi, para iwas lamog o malagas yung ating pata, ang magandang tingnan, binibiling ko lang siya, binabaliktad ko lang. Yun siya, hindi na ng ilalim niya. At kung malambot na siya, yun. Pasensya na kayo at talagang tayo nandito sa kalsada, maingay po. So ayan, bibilingin ko na siya tapos i-add ko na yung ating kangkong. Malalaman nyo kung malambot na yung pata. Pag ginanyan nyo ng sandok, hinihinan nyo ay ayan o, saglit lang naihiwa na. Ayaw naman po ninahin ng malambot na malambot, kaya lang syempre, may plus na patanda tayo ay rumurutot naman yung ngipin natin. Ayaw naman natin na magbunod tayo ng dahil sa mga buto ng bata. So gusto na yan ni nanay at saka ni kuya at ni mister ay yung kuko. Pero nung una ayoko yan, ngayon favorite ko na rin po yan. Ayan, unti-unti na naman liliwanag. Bago tuluyang matuyo ay ilagay na natin yung kangkong dahil magtutubig pa yung kangkong natin para ma-reduce pa yung kanyang katas o tubig. Ayan. Malalanta po yan mga kapudi. Tapos tatakpan lang natin yan, hindi muna natin hahaluin para malanta po siya. Pag malanta na, tsaka natin siya haluin. Yan, parang i-steam ba muna natin. Si nanay yung gusto niya na yung pinakukuluan nga po. Yun, may nag-comment na sa akin dati na pinakukulo muna nila yan bago i-adobo. Dahil sabi nga raw po nila, pinakamarumi daw po na gulay daw po iyan. Yan. So, ayan, takpan po muna natin mga kapudi. After 2 minutes, bibilingin ko po siya. O hahaluin. Ayan, may music na naman tayo. Andiyan na naman si kuya. At after 2 minutes, ayan, makikita nyo ang difference. At ayoko siyang patagalin ng may takip. Kasi po ay nangingitim po yung kangkong natin. Ayan o, medyo nagiitim na siya. So yan, pwede ko na siyang haluin ngayon. Para naman yung adobo sauce ay humalo na sa kangkong. Tapos yung katas ng kangkong ay kumatas ng mabuti. Ayan. Magmamantika na po yung ating dito adobo pata. At ang consistency niyan ay malapot-lapot. Kung magkakamay kayo pag kumain, napakadikit po niya. So hindi ko na siya lalagyan ng asin, paminta na lang. Kasi po si doktora ay ayun, naaanghangan po siya lalo na sa paminta. Pero kumakain naman po siya. Kaya lang minsan siguro wala siyang choice. Sasabihin niya okay lang naman na maanghang, ganyan. Kaya naaawa naman ako. So hindi ko naanghang. Tsaka isa pa, medyo mahal ang sili ngayon. Madalang po, nakita nyo sa farm ay wala po tayong makuha ang bunga ng sili, yung mga natira po doon. So ayan, lalagyan ko siya ng paminta. Konti lang kasi matapang po yung paminta, lalo na't galing sa agro. Ayan. Salamat po sa nagbigay sa akin ng paminta. Unang-una po si Ma'am Ruby Manahan at Sir Robert.
Sumunod po ay si Ma'am Maria Dayaw at kay Mami Flower. At syempre po, yung last po ay kay Kuya Roy at kay Ate Gemma. Ayan, sa kanila po galing. At ayan, very useful po talaga yung aking mga paminta dahil naubos. At ayan, halo tayo. Hindi ko na ito lalagyan mga kapudi ng laurel. Hindi ako maglalagay para ano po, minsan masarap yung walang laurel, lalo na kung kangkong ako. Ngayon, tatakpan ko na naman siya para hindi umakyat yung steam niya, nakakata sa kangkong, na hindi na tayo mag-add ng tubig. Good morning po mga kapudi. Ngayon ay magluluto naman tayo ng pinangat na isda at paksiw na ayungin. Pinaksiw na ayungin. So, mamaya po kasi ay delivery ko ng rellenong bangus at medyo busy po tayo. So, kung may pagkakataon ako makapag-vlog habang nag-deliver ay i-vlog ko po kahit yung ilang pirasong dideliveran ko. So, good morning po mga kapudi. Ngayon ay magluluto naman po tayo ng puro isda. Pagkatapos ng mga nakarang araw ng puro karne, ngayon naman po ay puro isda. So, magpapangat po ako ng hito, tilapia at buli. Ayan, sabay-sabay po siya. At tapos ay paksiw na ayungin. Ayan, pinaksiw na ayungin. Kasi po mamaya ay magdi-deliver po ako ng relleno. May po-order po ako. So, kung papalarin po tayo na makapag-vlog kahit ilang pirasong delivery ay ayan, i-vlog ko po kasi kailangan sunduin ko si doktora ng 12 o'clock ng tanghali dahil saktong 12 po yung, ay hindi po, saktong 12 po yung uwi niya. Sa hapon po pala ay 3:50. So 10 minutes before 4. So yun, medyo na-confuse ako. Tapos po, bago ko siya sunduin ay kailangan mapag-deliver na ako dahil ang order ko lang naman po ngayon ay 11 pieces. So yun, mamaya i-update ko po kayo mga kapudi, pero ngayon ay samahan nyo ako na magluto at ayan, pakikita ko lang po yung basic step ng paraan ko ng pagluluto ng pinang. Yan, nagpapakulo na po ako ng tubig at maraming luya at kamatis. So yung luya hindi ko na yan binabalatan, lalo na kung ganyan na pakukuluan lang. Kasi po, napapansin ko parang pagka hindi siya dikdik at binabalatan ay nababawasan yung flavor ng pagkaluya. Yun, siguro sa isip ko lang po yun. Ayan, nagpapag na naman tayo. Ayan, baka nasa isip ko lang po yun mga kapudi. So ngayon ay, habang kumukulo yan, idadagdag ko na yung aking sampalok na mura. May sampalok po akong mura doon at saka siling panigang. So yung sampalok ay, ngayon po ay inuhugas ako na yung sampalok at saka yung mga siling panigang. So ang gagawin natin ngayon na version ng ating pinangat ay yung napapanahon pa nung araw. Yan. Hindi po siya yung shortcut. Kasi yung shortcut, syempre po, ang gagamitin natin ay nor sampalok. So, kulang sa asin. Kung kulang sa asin ay dadagdagan ko siya ng nor sampalok. So, mas maganda kasi yung mura na sampalok. Wala po siyang malalasahan kayong pait na manggagaling sa buto. So, ayan, kakaskasin ko lang po yan para mawala yung mga mugmug ng balat para medyo clear yung ating sabaw. Ngayon naman ay idagdag na natin dito. Ayan, hindi ko po siya naunang pinakuluan tapos kakatasin. Isasama na po natin dyan yung ating sampalok. Dahil yan po yung lumang paraan ng pagpipinangat nung araw. So yung sampalok ay kasama. Pero hindi po ba sa ngayon po ay pinakukulo mo ng sampalok tsaka kinakatas. So ayan, sasama natin. Pag malambot na siya, iibabaw lang natin dyan yung isda. So mag-add lang ako ng konting asin at patis. Asin. Patis na puro. Kahit anong patis pwede. Hindi mawawala ang paborito namin o paborito ng bayan, ang paminta. Dagdag kick yan, pampaalis ng lansa dahil aanghang. Dahil purong-puro yung ating paminta. So ayan, hayaan lang natin siyang mag-combine hanggang sa lumambot yung ating sampalok. Tatakpan ko po muna siya mga kapudi. At hayaan natin siyang lumambot sa loob ng 5 minuto. After 5 minutes, ayan, magpapag na naman siya mga kapudi. At
iinan na natin yung ating mga sampalok gamit ang sandok. Ayan o. So ito ginamit ko para mas madali dahil may butas siya. Tapos pagkapiga ko niya, nahayaan ko lang siyang kumulo uli sa loob ng 10 minutes para yung katas ng ating luya ay lumabas. Ayan. Tapos po tsaka natin dadagdag yung mga isda. Yan. So tingin ko okay na yung lasa niya. Tinikman ko na. Ilaglag na natin o ihulog na natin yung mga isda. Tilapia. Pinatay ko muna yung apoy dahil nagpapag. So, iayos muna natin yung mga isda. At alam nyo ba, yung pong bulig na ating ipapangat ay hindi ko po siya kinaliskisan at hindi ko tinanggalan ng bituka. Kasi po dito sa amin ay kinakain po yung bituka niya. Tinanggalan ko lang siya ng abdo pero wala akong makitang abdo. Kaya ang nangyari ay nilinis ko lang siya at binuksan ko yung tiyan. So, ayan, ganyan po. Yung pasintabi po sa masaselan. Ayan, at gigilid ko lang siya para madaling makuha ni nanay. At bakit hindi ko kinaliskisan? Kasi ganyan nga po yung lumang paraan nung araw ng paraan ng pagpapangat. Tapos po ngayon ay idadagdag ko na yung ating mga siling panigang. Ayan, yung dalawa ay pinutol ko na. So ngayon pwede ko na buksan yung apoy. Ayan, para maluto na siya ng tuluyan. Ayan, takpan lang po natin at hayaan natin siyang kumulo sa loob ng 10 minuto sa mahinang apoy mga kapugi. Ayan, nag-start na ulit siyang kumulo. Tatakpan na po natin. Ayan, i-ayos ko lang yung ayan, at ayan natin sa loob ng 10 minuto at i-check po natin ulit. At ayan, after 10 minutes check natin. Ayun, sarap po. Paano natin malalaman kung luto na ang ating isda? Pag ayan, namumuti na yung mga mata. So patayin muna natin yung apoy para makita natin ng maayos. Ayan, kumukulo-kulo pa siya mga kaputi. Paano natin malalaman kung luto na nga po? Ayan, nakita nyo yung mga mata. Ayan, namumuti na siya. Ayan, no, sa hinto. So, ayan mga kaputi, yung ating old ways ng paraan ng pagluluto ng pinangat na isda. So, actually, ang hito, pag pinapangat nila nung araw, hindi rin nila nililinis. Alam ko, abdo lang yung inaalis nila, or pag maliliit yung hitong Tagalog, tawag nila sa hito sa nahuhuli sa mga sapa at bukid ay hitong Tagalog. Mas makunat po yung laman niya. So hindi po nila nililinis yun kasi ang abdo rin naman nun ay napakaliit lang. Hindi na halos lumasa sa sabaw. Hindi nalalasa sa isda. Gayun din yung mga bulig pag maliliit. Parang nga siyang dagdag dagdag pampasarap pagka nagpangat tayo. So ayan mga kapudi, nakaluto na tayo. At iyan, pwede nyo pong lagyan ng sibuyas kung gusto po ninyo. So ayan mga kapudi, ayan po yung ating pinangat ngayon. At mamaya ay lulutuin ko naman yung ating paksiw na ayungin. Yan, mahal na isda po yun. Napakaliit pero napakamahal. After natin makaluto ng pinangat, ay ito na po yung ating paksiw na ayungin. Hindi ko alam kung bakit napakamahal ng kilo nito. Pero po siguro sa ibang side ng Pilipinas ay mura lang to. Siyempre lalo na yung malalapit sa dagat. Pero dahil ito daw po ay madalang lang. May malalaki pa po dyan pero yan yung size na available. So yan, gustong gusto yan ng mga katandaan. Siguro mga kaidara ni nanay tsaka yung mas matanda kay nanay. Dahil siguro nakasanayan nilang iulam yan. Nung araw, nung college ako, ay nako, yan yung ulam namin. Natinik naman ako ng bongga. 2 buwan na nakatusok yung tinik sa ngalangala ko. Sinungkit ko lang po yun, kaya natanggal. May malalaki po niyan, tsaka masarap po yan pagka itlugan. So yan po, gusto ni nanay yan.
Yan yung paksiw na ayungin. Ewan ko lang po kung ano tawag sa ibang lugar niyan. Yan.